Magandang araw po mga kababayan. Alam nyo ba na marami sa ating mga Pilipino ang may diabetes pero hindi nila ito alam? Posibleng ikaw o isa sa mga mahal mo sa buhay ay may sintomas na pero dahil hindi malinaw kung ano ang mga palatandaan, hindi agad napapansin. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 10 mga babala o warning signs ng diabetes na dapat mong malaman bago pa ito lumala. Huwag nyo pong baliwalain ang mga simpleng sintomas dahil kung mapabayaan, maaaring humantong ito sa malalang komplikasyon tulad ng dialysis at sa pinakamasaklap maagang pagkamatay. Kaya panoorin niyo po ito hanggang dulo dahil maaaring ito ang magligtas ng buhay ninyo o ng inyong pamilya. Una, madalas ang paghihi lalo na sa gabi. Kapag napapansin nyo na mas madalas kayong gumigising sa gabi para umihi, halimbawa dati 1 beses lang sa madaling araw, pero ngayon 2 o 3 beses na, posibleng senyales na po ito ng mataas na blood sugar o diabetes. Kapag mataas ang asukal sa dugo, pilit itong nilalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Pangalawa, laging nauuhaw kahit kakainom lang ng tubig. Kung kahit anong dami ng iniinom mong tubig ay pakiramdam mo ay uhaw ka pa rin at parang tuyo lagi ang bibig mo o ang labi mo ay nagbibitak, ito ay malinaw na babala. Ang katawan ay nawawalan ng tubig dahil sa madalas na paghihi kaya ka laging nauuhaw. Pangatlo, palaging gutom at mabilis magutom. Kung nakakaramdam ka ng gutom na hindi karaniwan, kahit tapos ka lang kumain pero gusto mong kumain ulit, maaring ito ay senyales ng problema sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Dahil hindi maayos na napapasok ang asukal sa cells, gutom pa rin ang katawan kahit maraming asukal sa dugo. Pang-apat, bigla ang pagbaba ng timbang. Kung hindi ka naman nagpapapayat o nagda-diet pero pumapayat ka pa rin ng mabilis, maaring senyalis ito ng diabetes. Nawawala ng timbang ang katawan dahil sinusunog nito ang taba at muscle bilang alternatibong enerhiya. Panlima, lumalabong paningin. Kapag napapansin mong lumalabo ang paningin mo o parang may ulap sa mata mo, maaaring may kinalaman ito sa fluctuating blood sugar levels. Ang diabetes ay maaaring makaapekto sa mga maliliit na ugat sa mata. Pang-anim, mabagal maghilom ang sugat. Dati, ang simpleng galos o sugat ay naghihilom agad ng 1 o 2 araw. Pero ngayon ay inaabot ng 1 linggo o higit pa bago maghilom. Kapag mabagal ang paghilom ng sugat, maaring may problema na sa sirkulasyon ng dugo. Karaniwang epekto ito ng diabetes. Pang-7, pamamanhid ng kamay at paa. Kung nakakaranas kayo ng pamamanhid, tusok-tusok o parang may gumagapang sa inyong kamay o paa lalo na sa gabi, baka apektado na ang inyong nerves dahil sa matagal na mataas na blood sugar. Pang-8, madalas na impeksyon sa katawan. Sa mga kababaihan, madalas ay nagkakaroon ng vaginal infections o discharge na paulit-ulit. Kapag mataas ang sugar sa katawan, mas mabilis dumami ang bakterya at yeast, kaya mas prone tayo sa impeksyon. Pang-9, may lahi ng diabetes sa pamilya. Kung ang isa o parehong magulang ninyo ay may diabetes, mas mataas ang posibilidad na kayo rin ay magkaroon. Kaya kahit wala pa kayong nararamdamang sintomas, kung may lahi kayo, mas mainam na magpatingin na agad. Pang-10, palaging pagod kahit sapat ang tulog. Kapag kahit sapat ang pahinga o tulog pero pakiramdam mo ay parang pagod ka pa rin buong araw, maaaring epekto ito ng kakulangan ng enerhiya sa cells dahil hindi makapasok ang asukal sa loob ng katawan. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga nabanggit, lalo na kung may lahi ka ng diabetes, magpatingin na po kayo agad. Ang pinakakaraniwang test ay ang fasting blood sugar, kung saan kailangan mong hindi kumain ng 8 hanggang 10 oras bago kunan ng dugo. Mas accurate ang hemoglobin A1C dahil sinusukat nito ang average ng blood sugar mo sa loob ng 3 buwan. Kapag napatunayang mataas ang blood sugar mo, huwag munang matakot. Hindi agad gamot ang solusyon. Sa maraming kaso, pwede pa itong kontrolin sa simpleng pagbabago ng pagkain at lifestyle. Umiwas sa soft drinks, iced tea, matatamis na juice, pati mga deboteng inumin. Mas mabuting tubig na lang palagi. Bawasan ang kanin.
Kung dati 3 takal, gawin nating 1 takal na lang. Pwede rin ang brown rice o oatmeal. Iwasan ang sobra-sobrang tinapay, noodles, instant food at mga pagkaing galing fast food. Damihan ng gulay, lalo na yung mayaman sa fiber tulad ng talbos, kangkong, repolyo at ampalaya. Isda ang mas mainam kumpara sa karne. Kung kakain ng baboy o baka, maliit lang, kasing laki lang ng matchbox. Sa prutas, hindi lahat ay ligtas. Pwede ang mansanas, peras o saging, pero limitahan sa 1 o 2 peras o saging lang sa isang araw. Iwasan ang sobrang hinog na mangga, pakwan at ubas dahil mataas ang natural sugar. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig mga kababayan. Sana ay may natutunan kayo ngayon tungkol sa diabetes. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating health tips!